College Education 7 Quarter 3 Learning Competency 5B na ipaliliwanag na ang paglilingkod sa kapwa bilang indikasyon ng pananampalataya ay pinagmumulan ng pagkukusang gumawa ng kabutihan lalo na sa mahihirap, mahihina at nasa laylayan ng lipunan ayon sa sariling kakayahan. Paglilingkod sa kapwa. Ito ay isa sa mga paraan upang maipakita ang buhay na pananampalataya. Ang paglilingkod sa kapwa ay sumasalamin sa ating pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Ang tanong, sinong kapwa ang mas nangangailangan ng ating paglilingkod? Ang higit na nangangailangan ng ating paglilingkod ay ang mga marginalized o mga taong nasa laylayan ng lipunan. Sila ang mga taong kadalasang itinataboy at pinagkakaitan ng mga karapatan at pangangailangan. Ang mga taong kabilang sa mga marginalized na sektor ng lipunan ay ang mga mahihirap, mga mahihina, at mga inaapi. Ang mahihirap. Sila ang mga taong walang sapat na salapi, ari-arian, o mapagkukunan upang matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan, edukasyon at kalusugan. Kadalasan silang nakararanas ng kawalan o kakulangan ng trabaho, limitadong akses sa serbisyong panlipunan, at namumuhay sa hindi ligtas at maayos na kapaligiran. Sino-sino sila? Sila ang mga pamilya o individual na nagugutom o hindi nakakakain ng sapat. Sila ang mga walang permanenteng tirahan o naninirahan lamang sa barong-barong. Mga walang kakayahang makapag-aral dahil sa kakulangan ng pera. Mga manggagawang mababa ang kita o hindi sapat ang kita para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. At mga taong umaasa lamang sa tulong ng iba para mabuhay. Ano-ano ang maaaring gawin ng isang batang katulad mo upang makapaglingkod sa mga mahihirap? Una, maaari kang magbigay ng pagkain o damit mula sa sariling tahanan para sa mga nangangailangan. Ikalawa, maaari ring maglaan ng kaunting ipon upang tumulong sa mga community pantry o donation drive. Maaari rin ang pag-iimbita ng kakilala o kaibigan na tumulong sa mahihirap sa inyong barangay. Ikaapat, maaaring magboluntaryo sa mga programa sa eskwela o relihiyon na may layuning tumulong sa mahihirap. At ikalima, maaari din ang pagtatanim ng gulay sa bakuran at ibahagi ang ani sa mga nangangailangan. Sino naman ang tinuturing na mga mahihina? Ang mahihina ay mga taong may pisikal, emosyonal, o mental na limitasyon na nagiging dahilan upang sila'y hindi makapagsarili o nangangailangan ng suporta sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Sila ay ang mga matatandang hindi na kayang magtrabaho o nangangailangan ng patuloy na pangangalaga. Mga taong may kapansanan o tinatawag nating PWD. Mga may sakit na hindi kayang magpagaling dahil sa kakulangan ng pera o suporta. Mga batang walang magulang o tagapag-alaga. At mga individual na dumaranas ng matinding depresyon o iba pang mental health issues. Narito ang ilang paraan upang makapaglingkod ang isang batang katulad mo sa mga mahihina. Una, maglaan ng oras para alagaan ang matatanda o may sakit. Ikalawa, magbigay ng kagamitan o donasyon para sa mga PWD tulad ng wheelchair, hearing aids at iba pa. Ikatlo, magturo ng mga life skills na makatutulong sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Ikaapat, magbigay ng emosyonal na suporta sa pamamagitan ng pakikinig at pagpapayo. At ikalima, suportahan ng mga organisasyong tumutulong sa kalusugan at kapakanan ng mahihina. Dumako naman tayo sa mga inaapi. Sila ay ang mga taong nakararanas ng kawalan ng hustisya, diskriminasyon, o pang-aapi mula sa iba, kadalasan dahil sa kanilang kasarian, lahi, relihiyon, o estado sa buhay. Ang mga inaapi ay mga tao o grupong nakararanas ng hindi makatarungan o hindi pantay na pagtrato sa aspektong ekonomikal, panlipunan, o politikal. Sino-sino sila? Sila ang mga manggagawang hindi makatarungan ang kondisyon sa trabaho tulad ng hindi tamang pasahod o abusadong amo. Mga kababaihan o bata na biktima ng karahasan sa tahanan o lipunan. Mga katutubong inagawan ng lupa o karapatan. Mga taong nilalait o dinidiskrimina dahil sa kanilang lahi, relihiyon o pisikal na anyo. At mga biktima ng bullying o pambubuli sa eskwela o komunidad.
Paano mapaglilingkuran ng isang batang katulad mo ang mga inaapi? Una, maging boses ng mga walang boses sa pamamagitan ng pagsusulong ng katarungan. Ikalawa, mag-aral at magbahagi ng impormasyon tungkol sa kanilang karapatan. Ikatlo, suportahan ang mga organisasyong nagtutulak sa karapatang pantao. Pang-apat, tulungan ang mga biktima ng bullying o discrimination sa eskwela o komunidad. At ikalima, maaaring dumalo o sumali sa mapayapang protesta o kampanya laban sa kawalan ng hustisya. Ang paglilingkod sa kapwa ay pagpapakita ng pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Sa pagtulong sa mahihirap, mahihina at inaapi, na ipapakita natin ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. Ang maliliit na kabutihang ginagawa natin ay maaaring magdala ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Ang bawat isa sa atin ay tinatawag na maging instrumento ng awa, katarungan at pagmamahal. At sa pagtatapos ng ating aralin sa araw na ito, ating baunin ang salita ng Diyos na mababasa sa Mateo 25:40. At sasagot ako bilang hari. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Nang ginawa nyo ito sa pinakahamak kong mga kapatid, para na rin nyo itong ginawa sa akin. At hanggang dyan na lamang po ang ating aralin sa araw na ito. Nawa ay may natutuhan po kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!